Good day ka-mechanic! Mag-CVT cleaning tutorial tayo ng Honda Click V3 full video. Para mabaklas ang takip ng CVT ay gumamit tayo ng 8mm long socket at power tools. Huwag kalimutan para hindi malito sa pagbalik ng tornilyo. 2 bolt na mataas dito sa center, 5 bolt na mahaba at 3 maliit na bolt dito na side. At kung nakikita nyo marumi na ang loob nito, makapal-kapal na ang alikabok. Gamit natin 19mm socket para sa nut ng clutch bell at tingnan nyo ang alikabok sa clutch bell. Pwede itong mag-cause ng dragging kaya kailangan talaga ang CVT cleaning para malinisan ito. At gamit naman ng 22mm para sa pagtanggal ng front pulley nut. Ang CVT cleaning ay isang maintenance na paglilinis ng mga alikabok para balik smooth ang performance ng inyong motor basta maayos pagkagawa. Isa na dyan ang pag-check ng CVT parts kagaya ng belt flyball, slider piece, torque drive bearings at pulley o oil seal kung may leaks or kung may kailangan mapalitan na pyesa. Marami ang nagtataka kung bakit tuwing binubuksan ng CVT ng motor, lalo na sa Honda Click at iba pang scooter, laging may makapal na itim na alikabok sa loob. Normal lang ang pagkakaroon ng alikabok sa CVT. Ang pangunahing pinagmumula ng alikabok ay ang CVT belt. Habang umiikot ito at kumakapit sa harap at likod na pulley, nagkakaroon ng friction. Sa paglipas ng panahon, unti-unting napupudpod ang belt at naglalabas ng napakaliit na particles ng goma. Ang mga particles na ito ang naiipon sa loob ng CVT at nagiging itim na alikabok. Nakita mo ang before and after Joy dishwashing liquid nga pala ginamit dito? Ito ang torque drive socket wrench para pagtanggal sa malaki na nut dito. 39mm ang sukat nito. May 41mm para sa ibang CVT. Marami hindi aware nito. Kabit lang ng kabit, hindi alam ang tamang pwesto. Pero hindi naman lahat. Ito lang lagi nyo tandaan. Ito ang pwesto sa pagbalik ng kanyang torque drive nut. Ang harap ay flat at ilalim ay concave. Ang pangalawang sanhi ng pagkakaroon ng alikabok sa CVT ay ang clutch lining. Sa bawat arangkada ng motor, kumakapit ang clutch shoes sa clutch bell para maipasa ang puwersa ng makina papunta sa gulong. Dahil sa friction, normal ding magkaroon ng kaunting alikabok mula sa clutch lining. Sa hindi pa marunong magtanggal nito ay sundan nyo lang sa video kung paano natin pinapalabas ang cone na ito. Madali lang tanggalin to basta hindi lang lumobo ang 2 gasket o ring sa loob. Bago nga pala mahiwalay ang female at male torque drive ay tanggalin muna ang 3 pin kasi yan ay nagsilbing lock. Tingnan nyo lang sa video. Pagkatapos mahiwalay ang male at female torque drive, ay punasan muna ang lumang grasa bago hugasan para maiwasang kumalat. Kasi mas madumi kung diretso mo hugasan na meron pa natira na lumang grasa. Mas malagkit kasi ang grasa kapag nabasa ng tubig kahit gumamit ka pa ng kahit anong degreaser. Kaya mas mainam na tanggalin muna bago basain para hindi mahirapan sa paglinis ng CVT parts. Kagaya dito sa mismong torque drive na magrasa. Kaya kung ikaw umabot ka sa panonood dito, at least alam muna kung paano ang mga technique. Tapusin mo lang ang video para mas marami ka pa malalaman na baka hindi mo pa alam. At dito naman sa pagtanggal ng 3 lock sa clutch ay gumamit ka lang ng flat screw para sa pangsungkit. Obserbahan mo lang sa video kung paano. At ganito naman sa pagtanggal ng clutch plate, sungkitin mo lang. At para naman sa pagtanggal ng clutch spring ay gumamit tayo ng circlip pliers na palabas ang buka. Itong clutch lining or clutch shoe nga pala ay kadalasan mag-stock up lalo na kung biktima sa buga ng hangin hindi binabaklas. Isa nga palang dahilan sa pagkakaroon ng dumi sa CVT ay ang alikabok at dumi mula sa labas. Ang CVT cover ay may vent o air intake para sa pagpapalamig. Kapag madalas kang bumibiyahe sa mga alikabok na kalsada, posible ring may pumasok na alikabok at humalo sa belt dust sa loob ng CVT. Pero tandaan, ang problema ay nagsisimula kapag sobrang kapal na ng naipong alikabok. Kapag hindi ito nalilinis, pwede nitong maapektuhan ang kapit ng belt at clutch. Maaari kang makaranas ng mahinang arangkada, panginginig, kakaibang ingay o hindi pantay na takbo ng motor. Sa matagal na panahon, maaari rin itong mapabilis ang pagkasira ng ibang CVT components. Kaya napakahalaga ng regular na CVT cleaning. Hindi lang ito para luminis ang loob ng CVT, kundi para masuri rin ang kondisyon ng belt, rollers, slider pieces, clutch lining at iba pang pyesa. Mas madaling makita ang mga senyales ng pagkasira bago pa ito magdulot ng mas malaking problema sa daan. Tandaan, ang kaunting alikabok ay normal. Pero ang sobrang kapal ng alikabok ay senyales na kailangan ng linisin at inspeksyonin ang CVT. Ang regular na maintenance ay hindi gastos. Ito ay paraan para mapahaba ang buhay ng iyong scooter, mapanatili ang maayos na performance, at maiwasan ang mas mahal na pagkukumpuni sa hinaharap. Kung gusto mong manatiling swabe ang arangkada, malakas ang hatak, at mas humaba ang buhay ng iyong CVT, huwag kalimutang magpa-regular CVT cleaning every 6,000 kilometers. Kagaya nito, first CVT cleaning na 6,500 na ang takbo,
ay ito ang alikabok sa loob ng kanyang CVT. At nakita nyo na ilang banlaw para balik kintab at tanggal talagang alikabok at walang takas sa Joy dishwashing liquid. Pagkatapos natin malinisan at simulan natin sa pagkabit ng clutch, at always lubricate talaga itong 3 pin na lagayan ng clutch para smooth ang play ng clutch. Sa pag-lubricate ay pwede ka gumamit ng malinis na langis or grasa, basta konti lang. Pero may iba sabihin na bakit daw grasa nilagay kakapit ang alikabok, dapat daw langis. Yes, tama po, kakapit talaga, lalo na't damihan mo sa paglagay. Kaya nga konti lang na malubricate lang ang clutch shoe. May iba nga bugahan lang ng hangin, hindi binabaklas. Kanya-kanyang diskarte, kasi hindi lahat parihas, basta maayos lang ang pagkagawa. Kaya kung ikaw umabot ka sa panood dito, kunin mo ang aral. Kung sa tingin mo ay mabuti or maayos, at iwan mo kung sa tingin mo hindi. At least may idea kang nakukuha. Sa experience ko, masasabi ko na ang pag-CVT cleaning ay hindi mo lang basta-basta makukuha kahit kung sino. Dapat simulan din na mag-hands-on at aralin mo mga teknik hanggang maging bihasa ka. Normal lang mahirapan, lalo na kapag sa umpisa. Pero mas madali kang matuto kung interesado at lalo na may guides kagaya ng tutorial video. Tingnan mo lang sa bawat galaw kung paano ginagawa ang pagbalik ng mga CVT parts para mas matuto ka kung paano, at least kung ikaw naman mag-hands-on ay alam mo na kung paano. Dapat ganito ang forma sa clutch spring na nakahook talaga sa botas ng clutch shoe bago mo ibalik ang takip or clutch plate para sigurado. Kasi may iba hindi talaga nakahook ng mabuti. Kaya mas mainam na mag-double check talaga, lalo na kung pabalik na sa mga pyesa para iwas back job or problema. Isa lang ito sa mga technique na pinukpok natin para sa paglagay ng lock. Kasi may kanal ito para maipasok itong 3 lock. At lagyan muna ng grasa ang female torque drive in between sa oil seal bago ipasok sa male torque drive para mas smooth ang play nito. At isunod itong 3 pin na maliliit kasi ito ang silbing lock sa torque drive at saktuhan sa paglagay ng grasa bago ibalik ang itong cone or takip niya. At siguraduhin okay ang mga o-ring gasket at oil seals. Itong sa kanya ay okay pa, wala pang tatsa. Mag-ingat sa pag-assemble ng clutch assembly sa torque drive, lalo na kung mataas ang revolutions per minute ng center spring kasi pwede itong makadisgrasya, kaya ang iba ay 2 kamay or gamitan ng paa para sigurado. Pero dito kung nakita nyo, 1 kamay lang natin kasi expert na tayo nito. At huwag kalimutan i-lubricate ang torque drive bearing para iwasang madaling masira. Saktuhan lang ng grasa. Huwag masyadong marami para hindi tatalsik sa iba't ibang bahagi ng parts nito na dahilan sa pag-dragging. Sakto lang. Kasi too much is dangerous. Dito naman sa front pulley ang loob nito na lagayan ng bushing ay pinahiran natin ng grasa sa ilalim. Napakanipis lang, wag damihan para hindi tumalsik, at itong 2 axle pinahiran din natin sa front and rear bago finally salpak itong mga pulley. Kung ang pagbabaklas natin sa CVT ay differentiate at sa pagbalik naman na integrate, engineering students lang nakakaalam. Basta kung paano natin tinanggal ay ganun rin ang pagbalik. At pasensya na sa mga meticulous ha, power tools lang gamit ko. Wala pa kasing torque wrench, tanging torque feel lang. Basta ako magtrabaho ay siguradong higpit yan. Marami na po ako na satisfied na customer. Pagkatapos final na mahigpit ay paanda rin at obserbahan kung okay, goods na yan. At lagyan nyo talaga ng grasa itong crankcase bearing para mas tatagal pa to. Kasi palagi po itong umiikot sa tuwing umaandar ang motor. Maraming hindi gumagawa nito kaya mas mabuti pa lubricate nyo talaga ito at lagyan ng kaunting grasa ang gitna bago ibalik. At dito ay patapos na po ang ating tutorial video kung paano mag-CVT cleaning. Sana may natutunan ka kahit papano. Salamat sa inyong suporta kung maabot ka sa dulo. Kung may katanungan kayo, comment nyo lang po at sasagutin po natin yan. Muli maraming salamat. God bless and ride safe po.